So ayun guys, welcome may vlog YouTube channel. So tara, panoorin natin tong kay Boss Rino. And let's go. Bago pala yun guys, huwag niyong kalilimutan mag-like, subscribe, share, comment, at huwag niyo rin kalilimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga video ko pang i-upload. So let's go. I came from the mud. There's dirt on my hand. Hello YouTube! Boss Rino, welcome to my channel. So ito, itatry natin to. Itatry lang, request lang ng mga tao sa live. So ito ay sa Kay Araw na Itim, Tagalog Animated Horror. I-subscribe nyo siya, mukhang maganda to eh. Pamagat ito, 7-Eleven Horror Stories, Tagalog Animated, True Stories. Kung hindi ako nagkakamali, pinapadalo to sa kanya, tapos nire-rate niya. So huwag natin patagalin, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Katakot naman. Putik. Pamagat ito ay Putik. Gusto ko lang pong i-share ang isa sa natatangi kong karanasan nung minsang nagtatrabaho ako bilang cashier sa 7-Eleven dito sa Parañaque. Gabi po yun at malakas ang hangin at ulan. May mga customer pa rin namang pumapasok pero kakaunti lang. May ilang tambay din, mga hindi bumibili at naghihintay tumigil ang ulan. Matumal ang benta nung araw dahil nga wala masyadong customer. Panay lang ang lampaso namin ng kashift ko nun dahil pinapasok na ng tubig yung store. Naghahalakakan kami nun. Lugi na naman ang shop, sabi ng kashift kong si Ronel. At least bayad, sabi ko naman. Sa bagay, petiks naman dahil walang customer. Sang-ayon ni Ronel. Papabalik na kami noon sa counter nang may tumulak sa pinto. Malakas na pagtulak. Muntik pa kaming tamaan ni Ronel kung hindi lang kami nakailag. Pagtingin namin sa pinto, wala namang tao. Patay. Doon na kami nagkatinginan ni Ronel. Pareho kaya kami nang iniisip na baka hangin lang yun? Ang lakas talaga ng hangin no? Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin niya yun. Tapos ilang saglit lang, hindi namin namamalayan na may bata na sa labas ng pinto. Tangina. Mga 10 o 9 years old siguro. Gusgusin saka gula-gulanitang damit. Alam mo yung parang itsura ng mga batang hamog na sumisinghot ng rugby? Ganun-ganun. Pumasok ang bata sa pinto. Basang-basa ang katawan ng bata. Tsaka parang iba yung kulay ng katawan niya. Parang matagal nang nababad sa tubig. Papalabasin ko sana yung bata, pero naawa ako. Hindi rin naman pinalabas ni Ronel yung bata, kaya hinayaan ko na lang. Nang tumayo ito sa tapat ng lalagyan ng ice cream, ay pinagmasdan ko ang bata. Nakapwesto na ako noon sa counter. Napakaraming itim na tubig sa sahig kung saan siya nakatayo. Tuloy-tuloy na tumutulo mula sa kanyang katawan. Gusto ko na siyang paalisin dahil mahihirapan na naman kaming mag-map. Pero di ko talaga magawa. Ayaw rin namang lapitan ni Ronel. Sinusubukan ng bata na buksan yung ref na puno ng ice cream. Pero hindi niya magawa. Aalis na sana ako ng counter para tulungan yung bata. Nang mapansin kong puno ng putik ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, humarap sa akin yung bata. Lumuha ng kulay itim na likido. Yeah! Pagkatapos nun, ay malungkot na tumingin sa akin yung bata. Putang ina ka, creepy. Uy pare, may nakapila na sa'yo. Doon lang ako bumalik sa ulirat. Tapos bigla na lang nawala yung bata. Pagkalipas ng araw na yon, ibinalita sa akin ni Ronel na nalunod daw yung isa sa mga kaklose niyang bata. Binibigyan pa naman daw niya yun ng ice cream paminsan-minsan. Sa creek na malapit sa kinatitirikan ng shop. Nang ilapot ako nun, agad ko sinabi kay Ronel, hindi kaya multo niya yung nakita natin? Yung pumasok sa store nung bumukas yung pinto? Tapos binubuksan yung ref. Napamura si Ronel. Gago. Wala namang batang pumasok nung bumukas yung pinto.
Gago, nakakatakot yung kwento lang. Grabe. Lalo pag pinanood yun ng gantong oras, alas 2 ng madaling araw, mag-aalas 3 na, 2:40, ano na eh. 2:45 na eh. Puta, napatay tayo dyan. May isa pa. Ilang minutes yung ano nito? Pamagat ito, kaibigan. Ako po ito, Sir Nep. Si Jomari Vasquez. Nang nabasa ko po ang post mo sa YouTube na magbigay ng kwento o mga nakakatakot na eksena sa 7-Eleven, naisip ko po agad na ikwento itong storya ko. Hindi po ito paranormal, pero sana po ay maisama. 2:58 ng madaling araw, Ay puta, patay na, 2:58. 258. naisip kong mag 7-Eleven dahil nakaramdam ako ng 258. biglaang pagkagutom. Okay. Ako po ay nakatira sa Tatalon, kaya ang mga dadaanan ko po ay eskinita bago makalabas sa mismong BC Road, malapit sa La Funeraria Pass. Bago pa man ako makalabas ng kalsada, may nakita akong lalaking nakaitim na hoodie. Tila may inaabangan o inaantay ito. Tinititigan din ako ng masama. Pero dahil sa gutom ko, nilagpasan ko at di ko na lang pinansin yung lalaking naka-black hoodie. Naaaninag ko pa rin ang bulto ng may kalakihang katawan ng nakaitim na hoodie. Kaya medyo kinabahan na ako. Gayunpaman, napagpasyahan ko pa rin na umuwi na dahil nabili ko na yung Slurpee at donut na palaging binibili ko sa nasabing convenience store. Ngunit bago pa man ako makalabas ng 7-Eleven, nakita ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Pagtingin ko sa labas, yung lalaking naka-black hoodie Oh, ay may sinasaksak. Para bang baboy lang ang sinasaksak niya dahil sa dami ng pag-indayog ng saksak dun sa biktima. Pagkatapos nun, mabilis na tumakbo ito na tila ba di magpapahuli. Natulala at napanganga ako saglit dahil sa pagkabigla at pagkahilakbot. Nang makabalik na ako sa aking wisyo, tinignan ko ang biktimang sinaksak. Nagulat at nagulantang ako dahil yung taong biktima ay ang matalik kong kaibigan. oh shit. Napag-alaman ng mga pulis na ang ugat ng karumal-dumal na pangyayari ay dahil sa selos nito sa kaibigan ko. Nasyota na ngayon nito. Di matanggap nung lalaking naka-hoodie na hiwalay na sila nung babae. Kaya nagawa niya ang krimeng yun. Sa loob ko, hindi ko pa rin maalis ang panghihinayang. Kung alam ko lang, sana may nagawa ako. Sana buhay pa yung kaibigan ko. Creepy din yan, yung makakita ka na may pinapatay. Ito, matanda. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapasta. Nangyari po ang kwentong ito habang bumibili ako sa 7-Eleven sa may BGC. Isa po ako sa mga customer nun. Mahaba ang pila. Nagtataka po ako kasi hindi gumagalaw. May matanda po kasi sa harap ng cashier. Tapos nagagalit na yung mga nasa unahan ng pila. Ate, matagal pa ba yan? Kami na next oh. Matatapos na lunch break namin. Saglit lang po ma'am sir ha. Magalang pa na sabi ng cashier. Ia-assist ko lang po si tatay. Tukoy nito sa matandang uugod-ugod na nasa unahan ng pila. Ala si ate, wala namang matanda dyan. Oh shit. Sabi ng isa sa mga nakapila kanina. Bastos ni ate, bakla mukha ka raw matanda. Natawa ko bigla nang marinig ko yun. Tinignan ko ang cashier. Nakita kong nanlalaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. May matanda po dito. Turo pa nito sa matandang nasa harapan ko. Tinignan ko lang ang mga nasa kabilang pila. May pagtataka sa kanilang mga mukha. Narinig ko pa yung isang babae na kinausap yung kasama niya. Nababaliw yata si ate. Bulong pa nito.
Tinignan ko ang babae na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hinihintay kong umalis ang matanda bago ako lumapit. Inabot ko sa kanya ang siopaw at tubig na bibilhin ko. Huwag kang mag-alala. Nakita ko rin yung matanda. Oh, shit. Pagpapagaan ko sa loob ni ate. Kumunot ang noo niya bago nagsalita. Ibig mo po sabihin, nakita niyo rin po yung itsura? Hindi. Bakit? Ano bang itsura? Ah, Tanong ko. Nag-iba po yung itsura nung lumapit ka sa akin. oh my God. Parang halimaw. Tinubuan po ng sungay. Pagkasabi niya nun, nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang nakangiting mukha ng matanda. Nakangisi sa akin. Parang ngiti ng mga tambay na nantitrip sa taong dumadaan. Napa-sign of the cross ako. Pagkatapos nun, mabilis akong lumabas ng 7-Eleven at panay ang linga sa paligid. Baka kasi mamaya, sinusundan pala ako ng demonyong matanda. Creepy ng ano, kwento. Oo. Eto, Pagpag. pagpag. Diyan maraming multo sa McDonald's at sa 7-Eleven kasi diyan nagpapagpag yung mga dapat magpagpag eh. Oo. Yan talaga dapat magpagpag. Guys, pinalibutan ako guys. Sobrang kinabit ko. Gusto ko lang po sanang i-share itong karanasan ko sa iyo, Sir Neb. Nangyari po ang kwentong ito around 2013 sa isang 7-Eleven sa Taguig. Ako lang po at ang guard ang naka-duty noong gabi. Puno ng customer ang lahat ng table. Kaya naman hindi na nakakapasok yung mga tambay. Tapos napansin kong lahat naman ng nakaupo sa table, Walang walang mukha. mga order. Nakakainis lang. Kasi yung mga bumibili na gustong tumambay, hindi na nagtatagal. Dahil nga okupado ng mga customer na nakiki-aircon lang naman. Ilang oras pa ang lumipas nun at wala nang pumapasok sa shop. Takang-taka ako. Dahil dayuhin naman talaga kami ng tao. Lalo na kapag ganitong madaling araw. Naroon pa rin sa kani-kanyang table ang mga taong kanina pa nagpapalamig. Nilapitan ako ni Kuyang Guard. Sir, wala ba kayong napapansin? Oh my God. Po, nagtataka kong tanong. Ano pong meron, kuya? Sir, kanina pa po kasi ang mga customer dito. Hindi pa po nagsisimula yung shift nyo, nakaupo na sila. Wala pa rin umaalis sa kanila kahit isa. Kuya naman, nagpapa-aircon lang ang mga yan. Tsaka baka hindi pa po dumadating yung mga hinihintay nila. 6 hours na ang nakakalipas, wala man lang umaalis. Tsaka sir, huwag kang matatakot ha. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Bumulong. Hindi po ata tao yung mga nandito ngayon. Nakayapak silang lahat eh. Oh, shit. Tangin na Pagkasabi noon ni Kuyang Guard, naramdaman kong gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok at naging triple ang lamig sa loob. Pumikit ako. Inisip ko na sana walang mga tao sa loob. Oh, wag kang mumulat, Pagmulat gago. ko, wala na si Kuyang Guard. At lalo akong kinilabutan sa nakita. Punong-puno kasi ng tao ang store. Tinignan ko ang kanilang mga paa. Yapang. Nakayapak lahat. Pumikit ulit ako at Yeah. paulit-ulit na nagdasal. Pagmulat ko, wala na ang mga tao. Oh, Pumasok ang kauna-unahang customer. Pamilyar ang muka, kaya nakahinga ako ng maluwag. Kuya, wala yata si Manong Guard ah. di ba? Parang ako yan ah. Parang kamukha ko yan ah. Grabe. Bati nito sa Grabe ka naman, boss. Huwag naman. akin. Baka nagyoyosi lang sa labas. Wala eh. Makikisindi nga sana ako. Sabi pa nito. Doon ako ulit kinabahan. Naisip ko, may guard ba talaga na naka-duty noong gabing yon? Ilang araw ko pa malalaman na mahigit 1 week na pala kaming walang guard. Sinabi rin ng bago kong ka-duty na baka yung nakita ko raw mga multong pinunta rito ng mga nagpapagpag. Sabi ko din Sira ulo kasi ang mga tao no? Gawin pa namang pagpag-stop itong 7-Eleven.
ayun guys, salamat sa panonood and thank you. Sana huwag nyo kalilimutan mag-subscribe, mag-like, comment, at huwag nyo rin kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga video ko pong i-upload. So salamat guys, thank you.